Sa bidyong ito, gusto ko pang ibahagi sa inyo bilang kakamping yung dalawa sa pinakamahalagang mga reasons kung bakit approve po sa akin ang admin ni PBBM, kung bakit para sa akin ay mas maayos ito kumpara sa nakaraang administrasyon. So wag na po natin patagalin. Una, ito po, pinakita po ito sa balita. Ang sabi po dito ng PNP, new drug campaign targets sources, not pushers. Sabi diyan, the strategy aims to be more effective and less violent, emphasizing human rights and addressing the root cause, again, the root cause of drug problem, according to Philippine National Police Chief General Marbil. Ayan po, mga kababayan. So, nung nabasa ko po yung balitang yan, ako po'y natuwa dahil sabi ko, ibang-iba talaga ito. Organized, maayos, at may pagpapahalaga sa human rights. Kasi ang binibida ng mga DDS, ang concern daw nila ay human life, no? At ang concern daw natin ay human rights. They can never be concerned in human life kung wala silang respeto sa human rights, mga kababayan. Yun po yung totoo. At natutuwa ako dahil dito sa polisiya na ito ng ating Pangulo, ng PNP, na mas tatargetin yung mga sources. Confident ako na mas magiging effective yan. Dahil yung pinagmumulan, yung root cause, yung ugat ang kanilang tatargetin, no? At pupintaryahin. Kasi kahit ubusin mo ng ubusin ang mga pusher at user, kakatukhang or kaka-EGK, may papalit at may papalit pa rin hanggat meron pong sources, ano. At lalo-lalo na kung yung mga social issues, social problem, kagaya ng kahirapan, kakulangan sa dekalidad na edukasyon, at kung ano na pang social issues, hanggat naandyan yan, hanggat hindi ina-address yan, may mga taong malululong at talagang titikim na pinagbabawal na gamot or papasok sa mga masasamang bisyo. So, ayan po ay dapat lahat ay tinutugunan at dapat holistic yung approach. Lahat po dapat ay sinusolusyonan. At dapat yung ugat po ang uunahin, no? Kasi kahit mag-EGK ka na mag-EGK dyan, magtukhang ka na magtukhang, ano lang mangyayari? Magkakaroon lang ng mga collateral damage, may madadamay na inosente, magkakaroon ng mga mistaken identity, at yung mga nagbubuwis ng buhay, yung mga collateral damage, hindi lamang sa mga civilian, ganun na rin, ano? Pati mga polis po, no? Nagbubuwis ng buhay. At para po sa akin bilang Pilipino, hindi po maganda yon. So, masaya ako sa polisiyang ito, na sinasabi dyan ay tatargetin po ang mga sources, no? Mas maayos yon. Kaya po, natuwa ako nung nabasa yan. At saka, yun nga po, sabi ko, dapat lahat po ina-address. Kahirapan, kakulangan sa edukasyon, employment, lahat po yan dapat tinutugunan para wala pong naliligaw ng landas. So sabi ko, ibang-iba talaga ito sa nakaraang administrasyon. At para po sa akin, approve yan. Actually, yung polisiya na yan na yung sources ang uunahin. Ganun din po yung polisiya na Atty. Lenny. Kaya natutuwa ako dahil magkapareho po si PBBM at si Atty. Lenny na sinuportahan ko ng polisiya. Kasi yun talaga yung matalinong polisiya na uunahin mo yung pinagmumulan, di ba? At naniniwala ako na sasang-ayon kayo sa akin para, alam niyo na, wala pong basta-basta na lamang na sasayang na buhay sa hanay man ng civilian or ng kapulisan. Yung pangalawa, mga kababayan, dahil ang Pangulong Marcos Jr. po ay marunong magsalita ng against sa China. Kaya niyang manindigan at palaban siya pagdating po sa soberanya ng ating bansa, sa ating teritoryo. Kaya niyang magsalita at hindi lang siya puro pa-please ng pa-please or alam mo yon yung parang nagiging sunod-sunuran na lamang or tuta po ng China. Yun po ang isa sa pinakamagandang reason ko rin kung bakit approve po sa akin ang admin ni PBBM. Sabi po dito sa balita, Marcos slams China Air Force's illegal reckless acts in Scarborough Shoal. Sabi pa dito, President Marcos slams China Air Force. Ito pa, Philippines, Marcos condemns China's illegal and reckless actions over disputed trips. So, kayang-kaya po talaga niyang magsalita laban sa China. Ibig sabihin lang nito, pagdating po sa kapakanan, seguridad at interes ng bansa natin, kaya niyang manindigan. At yun po yung hindi ko nakita doon sa nakaraang administrasyon, mga kababayan. I'm sorry sa mga DDS, ito po yung real talk. No? At hindi lamang po mga kakamping ang nakakapansin nito, majority ng mga Pilipino. So natutuwa ako na kahit natalo kami nila Atty. Lenny, kapareho or kamukha ng polisiya ng Pangulong Marcos Jr. ang plataforma ni Atty. Lenny. No? So parang, in other words, parang na rin kaming nanalo dahil yung kagustuhan din namin ay na-i-implement ng Pangulo, which is nakabubuti para sa bansa natin, no? Yung less violent,
makatao at makatotohanang approach para labanan ng droga, yun po yung gusto natin pare-pareho. At bukod doon, yung pong stand ng Pangulo sa West Philippine Sea na kaya niya magsalita at hindi lang siya nagiging duwag no, sa China, yun po ay nagugustuhan natin. Importante kasi na nagsasalita ang Pangulo pagdating dyan, no? Hindi yung puro pabor sa China, no? At yun po yung nakita natin nung nakaraang administrasyon. Ngayon, ang ating Pangulo ay nagsasalita laban sa China kapag may ginagawa silang illegal at panghahara sa ating West Philippine Sea. Importante yan dahil yan po ay nababalita internationally at nalalaman ng buong mundo. So, nakikita ng buong mundo na tayo po ay naninindigan sa tama, sa matuwid, sa ating teritoryo. No? Unlike before, parang nakita ng buong mundo na tayo ay duwag at nagpapaubaya lamang. No? Hindi naman po natin gustong makapaggera. Gusto lang nating ipakita sa China na tayo hindi sumasang-ayon sa ginagawa nila at kaya nating manindigan at kung kinakailangan papalag po tayo kapag tayo po ay nadihado. So yun po yung isa sa pinaka-importanting rason kung bakit approve po sa akin ang admin ni PBBM. Kasi nung BP pa si Atty. Lenny, kayang-kaya rin pong manindigan na Atty. Lenny para sa ating soberanya, seguridad, at interes. No? Sabi dito, Robredo blasts Duterte for favoring China, throwing away sovereignty. Sabi pa dito, sana all pumalag, Robredo hits China in the rare video rebuttal. Ayan, gumawa pa siya ng video para palagan ang ginagawa ng China. So yan po yung nagustuhan ko kay Atty. Lenny Robredo na nakikita ko naman ngayon sa Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po ako ay natutuwa dahil alam po ng ating gobyerno, ng Pangulo, kung saan maninindigan at yun po ay sa interes ng majority ng mga Pilipino. Hindi sa interes ng China at hindi sa interes ng mga DDS na lagi na lamang pinagtatanggol ng China. Kaya siguro marami ring nadismaya kay VP Sara Duterte dahil yan po yung hinahanap ng mga Pilipino sa kanya. Yung magsalita siya kapag may harassment at illegal na ginagawa ang China laban sa ating mga Pilipino. Pero wala tayong nakaringgan. At sa katunayan, nakakaringgan natin ay yung mga pagbati niya sa China kapag meron silang anniversary. Pero pagdating po sa kanilang mga personal issue, pagdating sa mga security niya at issue ng kanyang mga kaalyado gaya ni Kibuloy at iba pa niyang mga kaalyado, siya po talaga ay nag-e-effort na magbigay ng statement, naglalabas siya ng statement. Ano po? So nakita natin, teka muna, parang ano ba talaga ang mas mahalaga sa'yo, VP Sara? Yung kapakanan ng mga kaalyado mo sa politika o yung kapakanan, interes, seguridad ng mga Pilipino? So naging malaking question po sa atin yun. Ano? At talagang klaro, nakikita natin kung ano ba talaga ang mas mahalaga sa kasalukuyang Vice President, no? Kaya ako po no ay natutuwa dahil ang Pangulo natin alam niya kung ano yung ipa-priority. Alam niya kung ano yung dapat pahalagahan, bigyan ng focus at dapat ipaglaban. Ganon din po yung nakita ko kay Atty. Lenny Robredo. Kaya kahit hindi ko po binoto ang Pangulong Bongbong Marcos, dahil nakikita ko naman na yung mga plataforma na Atty. Lenny Robredo ay nagiging polisiya ni PBBM, so sabi ko, approve sa akin ang admin na to. Pero don't get me wrong ha, kami po ay magbabantay at magmamasid. No? Kailangan po nating manawagan din at i-criticize ang gobyerno kapag meron pong maling ginagawa. No? Hindi po tayo dapat nagiging panatiko at nagiging sunod-sunuran. Dapat po, mas mahalaga po sa atin ang bansa natin. Kapag ang pinuno ay may ginagawang tama at maganda para sa bansa, suportahan, purihin. Pero kapag meron namang ginagawang mali at hindi tama, kung kinakailangan, batikusin at ipaalala sa kanila na ayusin nila ang kanilang pamumuno. Dapat po ganon tayong mga Pilipino. Mas unahin at pahalagahan ang bansa at ang kapwa Pilipino. Maraming pong salamat mga kababayan. Sana po yung makapag-comment kayo at malike nyo ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.